DDS vloggers na a-attend sa hearing may pasabog na video sa Tuwadcom. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Damang-dama na talaga ng Marcos administration. Nakakaunting na lamang sila ang kanilang ginagawang kabalbalan, kabalastugan sa mga Pilipino. At tila nga ginagawang malawakang korupsyon ay nabubulgar dahil sa mga vloggers. Hindi naman halata sa Marcos administration na isang political move ang ipatawag ang 40 na social media users of vloggers. Eto, nakarating nga sa atin tong balitang ito. No, pero hindi naman tayo kasama dito. No, tayo taga-reaction lang tayo eh. 'Di ba? Para lang tayong nakikinig lang din. Ang pinagkaiba lang, 'di ba? Para kaming ano rin. Papaliwanag ko na dito para din kaming nanonood doon sa mga main vloggers na nire-reaction na namin. No, parang kasama din natin, parang kasama ko din kayo mga katunay. Ang pinagkaiba lang talagang dito is nakasasalita kami. 'Di ba? Nagbibigay kami ng komento. Parang pare-pareho lang. Kung nakapanood ka ng ganito, halimbawa, may nasagasaan ng truck, 'di ba? Nakita ko. Eh di syempre pag nasagasaan ng truck 'yun. Ang bait-bait nun dati. Pero nag-ano na 'yun, dating addict, parang ano. Mababait ba talaga dating addict? O parang isipin natin, dating sabog 'yun. Parang ganito, talagang ganito siguro, nahay, kaya nasagasaan, parang hindi kasi nagbago parang parang chismoso lang. Ngayon, eto nga nakarating sa atin to na may mga pinapatawag, no, diyan sa House, no, sa Kongreso na mga vlogger, no, mga DDS vloggers na nagkakalat daw ng mga fake news. Diba? Nagkakalat ng mga hindi magandang balita, nagkakalat ng ganito, nagkakalat ng paninira. Para sa akin, no, ang masasabi ko lang dito, hindi naman din siguro na para siraan nila yung kung ano yung dapat nila, kung sino yung taong sinasabihan nila ng ganun. Siguro kung wala namang nakikita silang problema dun sa taong yun, hindi naman para sirain nila siguro yun. 'Di ba? Kung maayos naman. Ngayon siguro kaya sila nakakapagsalita ngayon. Hindi ko dinidepensa yung mga vloggers. Syempre vlogger din ako 'Di ba? Pero hindi ko sila dinidepensa na wala silang katwiran kasi nakikitaan ko sila ng katwiran sa mga sarili nila. Nakikitaan ko kung ano yung ginagawa nila. Hindi naman siguro sila para magsalita, para sirain lang yung isang tao. Dahil meron silang nakikita na hindi maganda dun sa tao. 'Di ba? Hindi naman para sabihin na, gumagawa lang kasi kayo ng pera para manira kayo ng tao, para maging maganda yung sweldo nyo, para maging maganda, maging viral kayo. Hindi din naman siguro ganoon. No? Ngayon, halimbawa, hindi naman magsalita sa'yo kasi kung sa Congress naninira sila, ang dami yung congressman. 300 plus o 300. Di dapat lahat kayo damay-damay na dyan. Dapat lahat kayo sinisiraan na dyan. Kaso iilang tao lang talaga. Iilang tao lang. Iilang congressman lang ang talagang nauupakan. 'Di ba? Iilan lang kayo. Yung mga tao na sumisira sa mga Duterte, wag na natin sabihin yung sumisira, medyo kung mapapangitan kayo sa salitang ganun. Yung mga tao na bumabanat sa mga Duterte, yun din ang inuupakan ng mga DDS vloggers. 'Di ba? Ikaw ba, no? Kung ang tatay mo, anak ka, 'di ba? Kung ang tatay mo nakikita mong minumura, nakikita mong sinisigawan, nakikita mong sinasaktan at inaakusahan ng hindi maganda. Bilang anak, hindi ka maaapektuhan, hindi mo ipagtatanggol yung tatay mo. Siyempre, ipagtatanggol mo yung kung mahal mo yung tatay mo. Ganon din yung paniniwala ng mga DDS vloggers. Nakikita nila sa sarili nila, nakikita nila sa mga mata nila, nadidinig nila
kung ano yung ginagawa kay Tatay Digong, kung ano yung ginagawa kay VP Sara, natural syempre magre-react sila doon sa mga tao na umaakusa din sa mga Duterte. Kaya para sa akin, hindi sila masisisi. 'Di ba? O yung mga loyalist vloggers nga, yung mga Marcos vloggers, syempre, 'di ba? O pasensya na, ako malaki respeto ko, mapa Marcos vloggers ka, DDS vloggers, wala akong inaano diyan. O katulad doon, Marcos vloggers. O. Ganun din naman 'di ba? Inuupakan nila yung mga Duterte. Inuupakan din nila yung mga DDS vloggers. So parang, di dapat, kung si Duterte ang dapat ipatawag din, ireklamo din yung mga Marcos vloggers. Di ba? Para fair. Kasi yung DDS vloggers, nirereklamo. Sinasabihang fake news, ganito, ganyan, may lalabas na kayo. Dapat pati din yung umuupak sa mga Duterte at umuupak sa mga DDS vloggers. Dapat, pati sila. Di ba? Maireklamo din, sampahan din. Kasi pareho lang, nagbabatuhan lang di ba? At saka parang napaka-sensitive naman po natin sa ganung lagay. Di ba parang napaka-sensitive natin na dahil doon sa may naririnig tayong hindi maganda, na hindi pabor sa atin yung sinasabi nitong vlogger na to. Ay patawag natin yan. O mga may syempre magsalita, i-contempt pa yan. Di ba? Ayaw nyo nun, nagkakaroon po kayo ng kritiko. Diba? Nagkakaroon kayo ng kritiko, nalalaman nyo yung pagkakamali nyo na habang maaga pa ay maitama nyo. Kasi sa tingin nyo ba, kahit ipatawag nyo yung mga vloggers na yan, kahit ipakulong nyo lahat yung mga vloggers na yan, lahat kaming mga vloggers ipakulong nyo, no? Hindi pa rin yan makakatulong sa political career ninyo. Lalo nyo lang pong sinisira yung political career ninyo. Yang mga DDS vloggers na yan, no? Ang sumusuporta kay Tatay Digong at saka kay VP Sara, sinusuportahan din ng mga DDS vloggers. Sa tingin nyo ba, kaya bumabagsak ang mga survey ninyo nitong darating na eleksyon? Dahil ba sa ayaw sa inyo ng tao? Bakit inaayawan kayo ng tao? Bakit bumabagsak ang mga survey sa inyo? Bilang gobernador, bilang congressman, na iniisip nyo matatalo kayo sa ginagawa ng mga vloggers. Hindi po yung mga vloggers ang gumagawa niyan. Kayo po ang gumagawa niyan sa sarili ninyo. Gaya ng pantitira nyo sa mga Duterte. Gaya ng pagbabraso nyo sa mga Duterte. Alam nyo naman po ang mga Duterte ay may malaking haligi na yan. Malaki na pinatunayan yan. Diba? Sana nararamdaman nyo sa sarili nyo kung gaano silang kalakas at daming sumusuporta sa kanila. Yun yung kinababagsak ninyo, hindi yung mga vloggers. Kasi kahit magdadadakdak yan, tirahin kayo ng tirahin yan, di ba? Kung ayaw naman ng mga tao na sinusuportahan ng mga DDS vloggers, halimbawa, ayaw ng mga tao sa mga Duterte, wala. Hindi para anuhan yan. Ang problema nga gusto ng mga tao ang mga Duterte. 'Di ba? Kahit hindi magsalita ang mga DDS vloggers, yung mga vloggers, kahit hindi pagtanggol si Tatay Digong, ang daming taong bayan ang magsasalita. Ang daming taong bayan ang nagagalit. 'Di ba? Patuloy nga muna natin tong video na to. O mga DDS vloggers, abay mag-iimbestiga daw sila patungkol sa lumalala daw na fake news. Diyos ko, mas fake news pa nga ang mga BBM vloggers at loyalista vloggers na halos nga puro Duterte na lamang ang content. Hindi ba't napaka-unfair? Diba? Lahat lamang dapat nirereklamo din sila. Ganun yan. Diba? Parang hindi kasi nila pwedeng ireklamo lang ito So may karapatan ding magreklamo itong mga to doon sa mga yon. Diba? May butas na namang nakikita sa inyo. Kaya nga dito tayo sa malayang pamamahayag Diba? Dapat ganun. DDS ang ipatatawag, pero huwag kayong mag-alala. Mayroon daw pasabog ang mga DDS vlogger na dadalo dito sa hearing. Ayon pa kay Tio Moreno na isa sa naimbitahan. Inquiry in aid of legislation
or retaliation. The recent move by the TRICOM or Tri-Committee of the House of Representatives of the Philippines to summon bloggers and vloggers for the joint investigation into the rampant spread of fake news and massive disinformation campaigns on social media platforms is nothing but a retaliatory measure disguised as a legislative effort. Before you react, understand my points. He said, "We will not let this system go unabated, where Filipinos are always being fooled. It's about time we act and uncover the truth so that we can go after the perpetrators of these lies being spread around, obviously, for their own selfish interests only. Let's be honest. Spreading lies and manipulating information happens everywhere, and how easily someone believes it depends on how well informed they are. Take this case as an example. Rodi Duterte and Isidro Ungab claim there were blank spaces in the BICAM report. Executive Secretary Bersamin denied it, calling it fake news. Bongbong Marcos even accused Duterte of lying. Paano ba naman kasing mapapatunayang lying? Ang kulit natin no? 'Di ba? Kung merong mga taong nagpatunay. 'Di ba? Sinasabi ko nga kung sana walang taong nagpatunay, nagpakita sila Duterte ng ganun na may mga blanco ganto-ganto, pero walang nagpapatunay. Maaaring masabi silang nagsisinungaling kasi wala namang nagpapatunay Kasi sinasabi, kaso nga lang napagtibay, may mga taong nagpatunay. 'Di ba? So, hindi fake news yun. However, lawmakers Raul Manuel and Franz Castro confirmed the existence of blank spaces. Diba? Yung sinasabi and even ko Senator Amy Marcos reinforced this claim. Then there's Stella Kimbo, who admitted the blank spaces existed, but tried to justify them with a weak argument, just like Pami Zamora Dambuhala. So, who's really spreading misinformation here? Diba? While the fight against fake news Kaya ang labo kasi sabihing fake news yun. Diba? is a legitimate and necessary endeavor. The selective targeting of pro-Duterte bloggers and vloggers smacks of political vendetta rather than genuine legislative concern. So parang ang lumalabas dito, talagang yung mga DDS vloggers lang ang napapag-initan. No, para matahimik, para wala nang magbalita sa mga Duterte, para hindi na bumango ang pangalan ng mga Duterte, wala nang magtanggol. So parang dito ipinapakita po natin na nagiging unfair tayo. 'Di ba? Hindi po tayo nagiging sports. 'Di ba? Parang syempre isipin ng mga tao, ano ba 'to? Pati ba naman yung malayang pamahayag, yung malayang pagkomento ay tinatanggal na. Kulang na lang sabihin na tanggalin na yung social media. 'Di ba? Tanggalin na 'yan. FYI, no? Kundi po dahil sa social media na malaki ang naitulong sa mga Marcos, isa ang social media na malaki ang naitulong sa mga Marcos. Dahil ang social media at ang mga vloggers, kasi yung mga vloggers ng mga Marcos dati naging ano na 'di ba? Parang syempre may mga nagbaligtara na, hindi na nagustuhan ng 'di ba? Kumbaga, malaki ang naitulong nila sa karir ni PBBM para manalo bilang presidente. Malaki din ang naging ambag ng mga vloggers. Malaki din ang naging ambag ng social media para makilala ng taong bayan sa bagong henerasyon ngayon ang mga Marcos. Kasi alam naman natin kung gaano siniraan ng mga dilawan na nakakasama na ngayon ng mga administrasyon ang mga Marcos dati. 'Di ba? Sobra kung siraan sila. Sobra-sobra. Hindi sila binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang mga Marcos noon. 'Di ba kung maalala nyo? Hindi sila binibigyan ng pagkakataong magsalita nung nasa power pa ang mga dilaw. Ngayong wala na sila sa power at sumisip-sip na sila sa mga Marcos ngayon. 'Di ba? Yung mga taong nagtanggol sa mga Marcos ang tinatanggal nila. Na naging tagapagtanggol din ng mga Duterte. 'Di ba? Iisa lang kasi dahil nagsuportahan dati ang Duterte at Marcos. 'Di ba? So susuportahan din yan ng mga tao
na naniniwala sa prinsipyo nila dati. So sino yung nananalo ngayong mga panahon na to? Eh di yung mga dilawan. Diba? Sila yung mga nananalo ngayon. Akala nyo, sa away na nangyayari ngayon ng Marcos Duterte, alam nyo kung sino ang natutuwa ngayon? Mga dilawan. Ang pagbagsak ng Duterte ay ikatutuwa ng mga dilawan. Ang pagbagsak ng Marcos administration ay ikatutuwa din ng mga dilawan. Diba? Nilalaro lang kayo. Diba? This is what my thesis statement talks about. If the goal is truly to address the proliferation of fake news, then the inquiry should be comprehensive and impartial, targeting all sides of the political spectrum. TRICOM should invite Marcos Romualdez bloggers and vloggers, especially those spreading misinformation. We have screenshots of their lives, not just against the Dutertes, but also against individuals like myself. Kakamping bloggers and vloggers should be invited as well, as many of them clearly don't fully understand what they're talking about. Singling out one group while giving a free pass to others suggests that this is less about combating fake news and more about punishing those who dare to criticize the current leadership. This selective targeting is especially alarming considering the statements of lawmakers like Ace Barbers, who has openly labeled dissenters as narco-bloggers and accused them of being paid by pogos without presenting a shred of evidence to support his claims. If these accusations will not be proven right, will he be held accountable for spreading fake news? The said inquiry kasi nagsasalita sila na yung mga vlogger na kumakalaban sa kanila is mga bayad. Diba? Paano yun pag hindi sila binabayaran? Ibig sabihin nun, fake news din yung sinasabit, binibintang nyo sa mga DDS vloggers. Diba? Sinasabi nga, mga DDS vloggers, mga bayad yan. Paano yan? Hindi sila bayad. Paano pag napatunayan yung hindi talaga sila bayad? Di pwede rin kayong kasuhan, pwede din kayong anuhan. Nasabihan na ako, fake news kayo. Diba? Aid of legislation is not only unfair but also unconstitutional. This violates the constitutional prohibition against class legislation, which mandates the laws and government actions must apply equally to all individuals or groups in similar circumstances. In people, kaya the Supreme Court emphasized that laws must apply equally to all individuals within the same class and that classifications must be based on reasonable and substantial distinctions. By targeting a specific group based on their political affiliations, the inquiry effectively creates a class of individuals who are singled Basahin muna natin mga katunay ha, pakinggan natin. For scrutiny and potential punishment. Legislation must be general in application, not tailored to target specific individuals or group for political reasons. What this inquiry sends is a chilling message to all bloggers, vloggers, and social media users that expressing dissent or criticizing the government could lead to legal repercussions. This undermines the fundamental right to free speech enshrined in the Philippine Constitution. Tama. A healthy democracy thrives on open discourse and the free malaya tayong magpahayag Parang tinatanggal na sa atin yung malayang pagpapahayag. 'Di ba? Parang pinapakita niyo sa mga tao na kailangan maging pipi na lang kayo lahat. Tingin niyo matutuwa na naman yung mga tao niyan? Hindi. O sino na naman ang sira niyan? Kami ba? Ang mga Duterte ba? Kayo na naman. Kayo na namang mga gumagawa ng ganyan. 'Di ba? Sa mga Duterte, sa mga DDS vloggers, sa ginagawa niyo, wala na namang natutuwa sa ginagawa ninyo. Of ideas, even when those ideas are critical of those in power.
by targeting pro-Duterte voices, the TRICOM is effectively discouraging criticism and dissent, which are essential. Kaya ang iniisip nila masyado nang bumabango ang pangalan ng mga Duterte. Diba? Kaya hindi tuloy tayo pinaniniwalaan Kaya tuloy tayo laging masama kasi sa mga DDS vloggers parang ganun ang ginagawa ninyo. Kaya mas maganda patahimikin na natin tong mga to, parang ipakulong na natin yung mga yan. Kumbaga takutin, parang ganun Diba? Kaya kasi nasabi ko kanina sino na naman ang lalabas na masama? Yung mga DDS vloggers ba? Yung mga Duterte ba? Hindi. Kayo na naman ang lalabas na masama. Sure na naman yan. Opponents of a functioning democracy. The fight against fake news is too important to be tainted by political bias. Fake news is a societal problem that transcends political affiliations, and addressing it requires a united, non-partisan effort. By turning the inquiry into a weapon against political opponents, the TRICOM is not only failing to address the issue, but also exacerbating the polarization that fake news thrives on. At dahil napasama nga si Mr. Del Toker sa listahan ng mga ipinatawag ng mga tuwadkom para sa pag-iimbestiga ng fake news, ay mayroon namang pag-resback at matinding banat si Mr. Will Toker. Hindi siya natatakot. 4 na pong mga DDS vloggers lang ay pinatawag. Halatang halata mo na ang pag-iimbestiga na ito ay panggigipit na naman sa kalayaan ng taong bayan na magsalita at magpahayag ng kanilang gustong sabihin. Narito ang full video, panoorin natin. Sus, Ginoo! So, nag-release sila ng 14 names na iimbitahan daw nila. Ito, House invites 40 social media personalities over Gusto daw nila kayong ma-meet sa personal. News probe. At alam nyo mga lords, ano ang pinaka nakakatawa? Lahat ng in-invite nila, mga pro-Duterte vloggers. Ay! Bakit wala naman dyan yung mga loyalista vloggers? Sila naman ang number 1 na nagpapakalat ng kasinungalingan at fake news. Yun lang. Ayan grabe. Puro Duterte Puro nga mga Duterte yung listahan. And supporters. Ay, grabe. So, ano na? Patatahimikin nyo kami? Yun ang sinasabi ko. 'Di ba? So, yan ang iisipin sa inyo na pinatatahimik nyo na naman. Na pinatatahimik nyo sila. No, yung lahat ng mga pro-Duterte. Kasi nga naman parang kitang-kita naman dito, puro mga pro-Duterte, mga vloggers ang pinapatawag ninyo. 'Di ba? Hindi transparent kasi meron din namang mga, 'di ba, sa kabila na ganun din. Nakatulad din naman ng ginagawa ng mga pro-Duterte. 'Di ba? Dapat maging transparent, pareho. 'Di ba? Tsaka dapat hindi niyo na pinagkakaabalahan 'Di ba? Dapat hindi niyo na inaano dahil nasa malayang pamamahayag naman tayo Sa mga radyo nga nun, wala pang mga vloggers, 'di ba? May mga radio announcer na talagang tumitira sa mga politiko talaga. Yung mga mga politikong nakikitaan ng hindi magandang ginagawa. 'Di ba? Naririnig natin 'yun. Dapat pinagbibigyan niyo kami lahat na makapagsalita kung ano yung nakikita namin. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko pa ulit-ulit, ang ganda po talaga ng merong kang kritiko, na merong kang kritisismong natatamo. Kasi mas nalalaman mo sa sarili mo yung pagkakamali mo. Alam mo kung ano yung itatama mo. 'Di ba? At sino tong si Kester Ramon? Anong Kester Ramon? Ginawa niyo pa akong Ramon Tulfo. Nag-iba pangalan. Ano ba yung entel nyo? Syunga-syunga. Grabe mga lods, no? Ano ba? Threaten ba kayo sa amin? Bawal na bang maghayag at magbigay ng opinion sa nangyayari ngayon? Talagang desperado na sila mga lods. Alam mo bakit nila ito ginagawa? Malapit na eleksyon Hindi kasi sila makaporma. Kasi andito kami. Kung sa palagay nyo, mapapatahimik nyo kami sa pinaggagawa nyo,
Ay, alam namin ang karapatan namin. Nagbabayad kami ng tax. Tama. Nagko-contribute kami Yes. sa gobyerno. Yes, kaya Now, may kung karapatan talagang tayong magsalita. Gusto nyong labanan ang fake news, isalin nyo ang lahat. Halata naman talaga sa tuwadcom na ito na ang target nila ay Duterte na naman. Kaya't ang kanilang gagamitin ay yung mga Duterte vloggers. Nakakasawa na. Hindi na lang solusyonan ang mga problema ng bansa. Kaya nga sa ginagawa nila, manalo pa kaya sila sa eleksyon. Di ba? Wala ang solusyon sa mga Duterte vloggers. Wala ang solusyon sa mga Duterte. Ang solusyon niyan nasa inyo rin. Kung paano nyo dadalhin yung sarili nyo para ang mga tao mahalin kayo uli. Di ba? Kaso kayo mismo ang gumagawa ng problema sa sarili ninyo eh. Kayo mismo ang sumisira sa sarili ninyong pangalan. Hindi yung mga vloggers, hindi yung mga DDS vloggers, hindi ang mga Duterte. Puro na lamang Duterte. Ano ang inyong opinyon? Tingnan natin kaya ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At syempre natin natin kanina yung video na yon na si Mr. Real Talker, no? Isa rin siya sa mga pinatawag, no? Diyan sa camera. Aba, umitindi na, no? Syempre tayo naman, no? About dyan sa buwis kasi dyan nag-umpisa yan, eh, no? Yung sa mga just yung mga buwis. Doon sa Bicam report. Syempre, lahat naman kami, kahit naman hindi vlogger, eh. Lahat syempre may karapatan dyan na malaman, karapatang magsalita, karapatang mag-react sa nangyayari ngayon. Syempre pera ng taong bayan yan, hindi biro-biro yan. Isa kami sa mga nagbabayad ng buwis tapos hindi kami magsasalita. Diba? Dapat malaman namin. Kaya nga sinasabi ko ang kulang ng government natin ngayon yung pagsasalita, yung pagpapaliwanag. Diba? Bakit hindi niya sabayan yung mga akusa na nangyayari ngayon? Bakit hindi niya sabayan yung mga binibintang ngayon? Bakit hindi niya sagutin lahat-lahat para maging malinis lahat? Ngayon, sino man ang mga politiko na inaakusahan, dapat magsalita din kayo. Ipagtanggol niyo yung sarili niyo. Hindi yung dadaanin sa ganyan. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo? Comment lang po kayo sa comment box. Once again, I'm BT and I'm out. Peace.